And then, ang pinakamahalaga, ginawa ko guys, talagang nagtyaga po ako, nagsipag po ako, nagtiis, kailangan kong gawin yan. Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's video, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang update po sa isa kong baboy inahin. 4 days after ako nagwalay sa mga biik niya, ito po ay naglandi na po siya. So, ito po ang good news mga ka-farmers. Ito guys, noong pagsapit po ng ika 25 days old po sa lactation stage or lactating stage po, nagsabi ako sa isa kong vlog na shineft or nilipat ko na siya sa isang klase ng feeds, yun pong Pigrolac Vital Gestation. Mula po sa Pigrolac Mama Pro Milk Maker. Decision ko po na ginawa yon ang ganong klaseng pagkain dahil nga po balak or intention ko talaga na iwalay po ang kanyang mga biik na ito noong sumapit po ang ika 28 or 28 days old since birth sila. Ayan. So ginawa ko rin po ang ganong desisyon dahil nga po sa nakita ko sa mga biik na ito noon na pagdating ng 28 days old since birth ay talagang ano na guys, marunong na talaga silang kumain ng feeds. So hindi na po ako na problema sa kanila. And then pag pagsapit po ng 28 days sa umaga pa lang noon, sa bandang alas 6 ng umaga ay hindi mo na ako nag-transfer sa mga biik na ito. Ang ginawa po ni Dodong Villaran po, nung alas 6 ng umaga pa lang sa araw na yon, pinakain ko muna siya ng kanya pong almusal. Almusal muna ang ginawa ko sa kanya. Unang ginawa ko. After siyang kumain ng kanyang almusal po, pagsapit ng alas 7 ng umaga, saka ako naglipat sa mga biik na ito. Okay, nandiyan naman po sa description ang link po Sa araw na yon, yung nagwalay ako sa kanila, hindi ko siya binigyan ng lunch sa alas 12 ng tanghaling tapat. Doon ko na siya pinagkain sa alauna ng hapon. Kasi yun ang time na gumising siya kasi tulog siya pagkatapos ako nagwalay sa kanila So, binigyan ko siya ng lunch bandang alauna ng hapon. And then, sa kanya pong guys, sa kanyang hapunan, ganun pa rin, Same schedule sa pagkain ko sa kanya. Kinabukasan naman po, after ng walay, ay pinaliguan ko siya bandang alas 9 ng umaga. Talagang hindi ko siya pinakain ng almusal sa alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Doon ko na siya pinakain sa alas 9 ng umaga. Sinadya ko po yung mga ka-farmers dahil sinabay ko na po ang pagpurga. Pinarga ko siya ng guys, pumayat ng konti. Kaya ang ginawa ko, ad libitum. Ginawa ko guys, talagang nagtyaga po ako, nagsipag po ako, nagtiis, kailangan kong gawin yan, ng Latigo 1010 grams sachet. Yan po ang nakasanayan kong ginagawa sa akin pong baboy inahin. Ayan, so after ng purga, ang advice sa akin din ng technician ko ay inject ng 5 ml injectable vitamins yung pong Bixan SP. Yun po, disclaimer lang yun po ang tinuro sa akin ng akin pong brand technician. Pero guys, linawin ko lang. Itong aking dalawang baboy inahin, isa, dalawa. Simula nung biik pa lang sila noon sa pagbili ko kay Sir Padon or Bartolo Artificial Insemination, sa akin pong naalala, sila po ay 16 kilos by the weight, nagtay silang dalawa, 16 kilos by the weight, each of them ay simula nung panahon na yon hanggang ngayon po na nanganak na po sila at nakapagwalay na ako sa kanila, kasama ko pa rin po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Nandyan po sa description ang link kung paano po ito gamitin sa atin pong mga alagang baboy. Ayan, so pagkatapos kong pinurga, ay sadyang pinayagan ko siya na kumain lang siya ng kumain. Actually guys, ang ginawa ko sa kanya, napakain po after ako nagpurga sa kanya, ad libitum pong ginawa ko kasi nga po, nakita ko sa inahin na ito, masyado po siyang stress, Alam niyo mga ka-beginners dyan, ang ating baboy inahin na maraming biik, umabot lang ng 10 pirasong biik pataas, talagang stress or pagod, Pagod talaga ang inahin. Kasi nga, sa dami ng biik na kanya pong binibigyan ng gatas niya, ay talagang nakakapagod sa isang baboy inahin. Siya nga pala guys, mabanggit ko lang, yung ginawa ko pala, yung feeds na Mama Pro Milk Maker, and then ang feeds na Vital Gestation, 1 kilo pinaghalo ko. Mix po ang ginawa ko guys. Bago kong na-discover yan, na try kong gawin sa aking mga baboy. And then, ang pinakamahalaga, kailangan busog po mga beginners ang atin pong baboy inahin. Pagdating sa after sila nagwalay, kailangan po palaging busog. Isa rin po sa aking natanggap na turo sa aking mga head sa akin sa pag-alaga ng baboy, importante talaga na mapurga ang baboy inahin bago ang breeding. Disclaimer lang
Yan po ay totoong naranasan ko sa akin pong baboy inahin mula noon sa isang baboy inahin na yon hanggang ngayon. Maganda po talaga kasi nga po ang pagpurga sa baboy ay inaalis niya ang mga parasito na nasa kanyang katawan. Hindrance po kasi yan. Nagdudulot din po yan ng stress sa ating mga baboy ang mga parasito. Dahilan po sa pagiging balisa sa ating mga baboy, no? Alam niyo po ang pagiging balisa sa ating mga baboy, maraming dahilan. Pero ang bulati o mga parasito po, mga parasites ay isa po yun sa mga dahilan kung bakit nagiging balisa ang ating mga baboy, no? Ayan. So, yun lang guys ang aking ginawa sa aking baboy inahin. Talagang busog siya sa kada kain. Yung aking nabanggit pala guys sa inahin na ito, yung after nagwalay, na dahan-dahan pong lumiliit or nawawala ang gatas ng isang baboy inahin sa araw po na tayo ay nagwalay. 1 week after tayo nagwalay pala. Ganun po ibig sabihin. Pansinin po natin mga farmers, ayan. Yan. So, ganun po ang isa sa mga ginawa ko. Talagang sinusubukan ko lang po na ginagawa ang ang mga simpleng management ko sa aking pampinubring babuyan kung talagang iipikto ba sa baboy. Pero base lang sa aking mga narasan, okay naman. So, ito mga ka-farmers, ang kanya po mga biik, ayan, medyo guys, malalaki na po. Okay? So, yun guys, ang inahin na ito ay pang-5 araw ngayon since nagwalay ako sa mga biik niya. And then, patuloy po akong mag-obserba sa kanya at waiting po sa kanya pong standing heat na tinatawag. So, update na lang po ako sa inyong lahat mga ka-farmers kung ano po ang ating magagawa na maganda para po sa aking mga baboy, sa aking backyard piggery. And then, bonus tip ko, handog ko pa rin sa mga baguhan yung pong link ng feeding guide para sa inahin at fatteners, paano gamitin ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement sa mga alagang baboy. Nandyan po sa description ang link na pwede pong makatulong sa iyo. So guys, bago tayo magtapos sa video nito, shout out po muna kina kabayang D. Ortiz, kay Raymart Katabay watching from Quirino Province, kay Lane Vion TV at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Papasan tayo. Sir, salamat ha. Okay. Pass on time. Ha? Tulungan mo ako? Yan ang good news. Happy farming! Bye-bye sir, bye-bye. Okay. Lalakad lang guys kasi nahingal. Ako po si Dodong Villaran, ang patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagpanood sa video na ito. Kung ikaw po pala ay mahilig sa Baboy Show, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone.